Nako po mga kaibigan, may bago pong pasabog si Senator Rodante Marcoleta sa mga makukulit na to, no? Talagang si Senator Rodante Marcoleta, binabakbakan na nila. Isipin nyo kung gaano po binabakbakan si Sara ngayon, binabakbakan na po si Senator Rodante Marcoleta, no? Alam mo, ganyan talaga yan eh. Alam mo kasi dito sa atin, sa mga nandito tayo, sa mga hindi tayo mga politiko, no? Yung iba sa atin, mga middle classes, hindi nakakaalam kung ano talaga nangyayari sa taas, di ba? Ang nakakaalam na siguro, katulad natin, mga vlogger, may mga impormasyon tulad namin, no? Pero yung mga pangkaraniwang ordinaryong mga mamamayan, hindi nila nakikita, yung mga, nakikita lang nila yung mga ibabaw. Pero hindi nila nakikita kung ano talaga yung totoong nangyayari sa pinaka-inner, di ba? Ano ba totoo nangyayari? Kitang-kita naman eh. Sino ba pinag-iinitan ngayon? Walang iba. Kung si Senator Dante Marcoleta ang pinag-iinitan at si Sara Duterte. Bakit kaya? Ito ba ay dahil sa flood control? Dahil ba sa sose ni Senator Dante Marcoleta? No. Unang-una, hindi naman pera ng taong bayan yung sose, no? Bakit? Ito na yung pinakadahilan na pinupolitika nila. Sabi nila, maaga pa, wala muna mang politika, trabaho muna. Kayo nagsisimula. 'Di ba? Yung tao nag-iimbestiga lang si Senator Marcoleta. Flood control, iniimbestiga ha? Ngayon yung West Philippine Sea, hindi naman pag-iimbestiga, nakakadagdag ng impormasyon, ayaw nyo. Bakit kaya? Di ba? Kasi baka pumogi si Senator Marcoleta at ito, maiboto ng taong bayan. Kapag po si Senator Marcoleta pumogi sa WPS, iboboto siya bilang Vice President ng Pilipinas. Ayaw na mangyari ng kalaban yon. Kaya kanya-kanyang papogi. Yung isang senadoro pumunta pa sa Kalayaan Island, no? Akala mo naman talaga iboboto siya ng tao, no? Kahit moon pa, kahit Jupiter papuntahan mo, hindi ka iboboto ng taong bayan, tatandaan mo. Bakit? Napaka-plastic mo kasi. Di ba? Ngayon mo lang ginagawa yan, ha? Matagal nang uhaw ang Pilipino sa pang-ipagtanggol sila. Ang huling pagtatanggol ng mga Pilipino, alam nyo kailan? Nung si President Duterte ang nakaupo, doon namin naramdaman ang totoong pagtatanggol na isang leader, no? Saka ngayon nakaupo na si Senator Rodante Marcoleta, pinagtatanggol niya kami. 'Di ba? Ganoon lang 'yok, no? Pero bago tayo dumako diyan, no, may papakita po ko sa inyo na isang viral ngayon na kumakalat na hindi natin masasabi kung ito ay pero sabi peki daw ito na isang robot daw ng China na kung saan may mga militar parang no, nakikipagbakbakan. Tumatakbo po 'yan, di ko na ipi-play, no? Oh, picture na lang po tayo ngayon. Ayan, tumatakbo po yan. Oh, nakikipagbakbakan. Oh. Ayan o. Aba, kung totoo man ito, napakahirap nito. Kalaban. Di ba? Tarelak. Sigurado ka ba talaga sa China? Ha? 100,000 taon advance nila sa atin. Ha? Sigurado ka ba talaga? Hindi niya. Viral po ngayon tol. Baka dumaan na po sa inyo to sa social media kung saan may mga army po na robot na pinapaano po, yan po ay kahit baril, kahit suntukin mo yan, kahit bakbakan mo yan, di matatablan yan eh. Di ba talo ka dyan? Sabi niya nga iba, baka daw magbantay ng Coast Guard dyan. No? baka gawin ng China ang pagbantayan ng Coast Guard. Ngayon, ang mga robot katulad nito, ito gawa-gawa ko lang to ha, pero hindi imposible. Hindi imposible mangyari to. Bakit? Di ba kamakailan pinalabas sa mainstream media, meron pong kung saan, ito, maganda panoorin natin ha. Ayan o. Ito po, totoong robot po ito. Nabalita po ito sa buong mundo. China, tingnan mo, sabay-sabay sila o. Ano sila, synchronous. Talagang, ano sila. Oh. Sabay-sabay po silang gumalaw. Ibig sabihin, may kakayahan na ang China gumawa nito. What if pa kaya mga army, no? O kaya magbantay ng Coast Guard sila magbomba. Hindi ko naman pinatatanggol ang China, no? Ang sa atin lang, hindi natin tanggapin ang China. Alam mo yun, ang usapan WPS lang eh. Sabi ng Senator Marcoleta, ang pag-uusap WPS lang, ang problema WPS lang. Walang problema sa pinaka-China mismo. Sabi ko nga, kung kaaway mo nanay ng asawa mo, hindi mo kaaway ang asawa mo. 'Di ba? Yung pag-uusapan WPS lang, huwag mong palalakihin. Hindi pinalalaki ng Coast Guard eh. Yung isang Coast Guard, pangalan nun? Ilagay nyo nga pangalan nun. Oh, eto kaya mo ba to? May robot no, minamaliit natin ang China. Ayan no. Ayaw ko ng China. Ayaw ko, anti-China ko, pro-China ko. Sabi ko nga doon sa nakatalo ko dati. Ano ba mawawala sa'yo kung pro-China ka? Hindi siya nakaimik.
Basta nakigaya lang siya sa uso na pag ayoko ng pro-China, gusto ko pro-Pilipino. Pro-Pilipino? Pro-Pilipino ibang senador? Pro-Pilipino kayo? Ha? Pro-Pilipino kayo? Kiko Maching? Ha? Kung pro-Pilipino kayo, dapat pinagtanggol nyo ang Pilipinas doon pala sa flood control. Tama, mali? Yeah? Dapat doon pa lang sa flood control, pinagtanggol nyo na kami mga Pilipino. Hihintayin nyo ba ang China? Ibang bansa, lahi? At kung talaga mahal nyo kami pa sa ibang lahi, hindi nyo ipapakuha si Bato de la Rosa at si Bongo at si Tatay Digong para idalhin sa ibang bansa kung mahal nyo kami mga kalahi nyo. So, ibig sabihin, hindi nyo mahal ang Pilipino, mahal nyo mga sarili nyo. Tama, mali? Di ba? Oh, ito po ay isang robot talaga totoo na balita to. Hindi to fake news. Mga robot po ito na, ayan o, nagsasaya po. Saka nagkakarati sila. Oh, ang galing oh. Yun to, oh. Kita nyo? Tumatumbling pa yung mga yan. Oh, grabe. Oh, nakita nyo tumatumbling oh. Oh, hindi siya nalaglag. Sabi, may sariling program sa isip. No? Sabi niya, paano kaya kung hindi posible na magbantay ang Coast Guard? Oh, ngayon, eto naman tayo. Tungkol naman po dito kanina sa may nagbabakbaka, hindi po ito daw totoo. Ang totoo po, yung sumasayaw lang. Ayan, sumasayaw, totoo yan. Pero ito daw po, hindi totoo. Ayon sa source natin, hindi daw po totoo to. Kaya ingat-ingat po, wag basta-basta maniniwala, no? Ayan, ang source natin sabi, yung nagba-viral ngayon, viral video streaming robot with assault rifles or guns training the soldiers are fake. Recently, video circulating online showing humanoid robots carrying assault rifles or shooting like soldiers have been debunked as AI generated or fabricated. There is no verified evidence that China's military has deployed autonomous shooting robots that like the soldier is real combat. Oh, peki daw yung video na yan ha. Pero para sa akin, hindi na malabo maimbento yan. Yung ganito. Bakit? Naimbento na nga ito totoo to. Yung tumatumbling, nagsasayaw na robot. Kung naimbento kayo pati aso robot, what if pa kaya ito? Napakadali i-command yun. At sabi niya nila, baka daw magbantay sa Coast Guard dun sa WPS, mga robot. Di ba? Hindi alam. Ito para ano lang to, in-example ko lang to, hindi naman totoo to. Wala ito ha, example lang to. Inano ko lang sa inyo para imagination niyo lalong gumana, no? Pero hindi malabo mangyari ito. Baka kalabanin ni spokesperson na panay hamon sa China, baka ito sa kanya itapat. May kahihiyan yun. Biruin mo, bunganga ka, ito tatapat sa'yo, robot lang. Kalaban niya, AI lang. Di ba kakaya? Ano ibig ko sabihin? Hindi naman natin inaapi yung pagkatatanggol niya sa Pilipinas. Hindi yon. Sabi ko nga, ipagtanggol mo Pilipinas, karapatan natin niya. Maski ako, tutulungan kita dyan eh. Ang sa atin lang, dapat dyan lang may boundary tayo. Hindi porket ginaganyan tayo, aawayin mo na yung lahat. Hindi, ganito lang ha. Hindi porket inaaway ka ng kapitbahay mo, isa lang kaaway mo dun, kaaway mo na lahat ng pamilya niya. Hindi ganon. Di ba? Kasi ako naranasan ko yun eh. Kaaway ko yung kaibigan, nanay na kaibigan ko, kaaway ko, pero kaibigan ko pa rin. Nag-uusap pa rin kami. Hindi. Doon sa spokesperson, lahat kaaway niya. Lahat katalo niya. Gusto niya lahat China. Pro-China kayo, ika. Lahat ng pro-China, wag iboboto. Di ba? Tinuturuan niya ba yung mga Pilipino magalit? Di ba? Yan ang wala sa kaisipan. Ya? Ba't mawaway ng China dahil WPS? Sino pa iba usapan yan? Di ba? Aminin nyo na ang China makapangyarihan. Aminin na ang China powerful sa second power o PPP ata o GDP. Alam ko Amerika GDP, pero to PPP, ito ang pinakamakapangyarihan China. Lalo sa economics, sa PPP. Di ba? Napakalinaw oh. Di ba? Ito robot na ano to? Fake daw to, fake. No? Oh, dumako na tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pasabog. No? Ito, pahinga natin. Talaga po dahil naiintindihan naman nila yung posisyon ko. Bakit binabaliktad, bakit minamali, at kung ano-ano pang sinasabi tungkol sa akin. Hindi ba naman, dahil siguro malapit na naman yung presidential election sa 2028. Tiyak yan! Tiyak na tiyak po yan! Ang gusto ng mga talaga to, wag si Senator Rodante Marcoleta makatakbo. Na, kasi alam nila naratibo. Akala nila, natatakbo si Senator Marcoleta Vice President. Kung tatakbo ito, wala kayong pakialam, di ba? Ginigipit nila kasi alam nila bago. Ang pagbago, tandaan nyo, gustong-gusto ng tao. Naalala niyo sa Tatay Digong,
bagong mayor yon, matapang din. Eto, bago rin, matapang din. Natatakot sila. Yung mga luma kasi hindi na, wala na pag-asa manalo. Di ba? Huwag na kayo umasa. Papunta-punta ka pa sa Kalayaan Island. Di ba? Papunta-punta ka pa doon, napaka-plastic mo. Pinatunayan mo lang plastic ka. Di ba? Kung sino ko pumunta sa Kalayaan Island ka. Di ba? Akala mo kasi mga to, akala mo na yung mga Pilipino kung utuin nila, mga sinauna yung mga 1990s yon, di ba? Oh. Dahil gusto na naman nilang makita sila ng mga tao. So gusto nilang sumausaw sa issue na medyo mainit. Libre nga naman na nai-interview sila, nakikita sila. Sa tingin nila ay nakakakuha sila ng puntos kaya pilit na sumasawsaw kahit na hindi mo malaman ano ba talaga yung gusto ninyong mangyari. Minamali ninyo pagkatapos sumasawsaw kayo sa mali at ang mahirap pa sa akin yung binabato na parang ako pa yung mali. Yun ang problema ngayon. Paano hindi ko sasabihin yun? Ang gusto niyang pag-usapan namin, dalawang bagay daw. Una, yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Pero Vermont, dapat makita mo, nung sinabi ko yun, tinanggal nila yung mga qualifications na sinabi ko. Nanggaling yun doon sa hearing namin nung ako pa nasa House of Representatives. Nakaharap namin ang maraming mga vloggers at nasama nga yung issue ng West Philippine Sea dahil ang daming mga deepfakes, disinformation, misinformation. Kaya ko nga nasabi, alam mo, in the eyes of the international community and in the light of public international law, there is no such thing as West Philippine Sea. Anong ibig ko sabihin doon? Napakasimple lang. Tayo alam natin kasi isinulat natin sa ating mga statute, sa ating mga batas. Kaya lang, hanggang sulat lang. Pagka ito-drawing na natin, merong mga hakbang, may mga steps. Para sa ganun, finally, ma-drawing mo ang West Philippines. Hindi kasi alam nila yung Senator Dante Marcoleta. Pag ang tao talaga ayaw sa'yo, lahat ng sasabihin mo kahit 1 plus 1, ang sagot mo 2, sasabihin nila hindi 2, 4 ang sagot. Kasi ayaw nila sa'yo. Ayaw nila pumogi ka. Ayaw nila maging tama ka. Lahat ng sasabihin mong tama, gagawin nilang mali sa pandinig nila. Di ba? Ganyan po yung ngayon, sila ngayon. Dito sa bahagi na hindi niya inuunawa si Senator Marcoleta sa mga sinasabi niya Ang gusto niya lang pakinggan, yung gusto niya lang mapakinggan. Yun ang South China Sea. Tayo, sinasabi natin, West Philippine Sea, atin ito. Bakit naunahan pa tayo ng Vietnam? Bakit hindi maisulat? Yun ang pinakapunto rito Kaso itong mga taong nagmamagaling na to, pro-China raw. Meron ba akong sinabi diyan tungkol sa China ba yan? Alam mo, tinanim kasi ng mga bugok na politiko mga sinaunang politiko tinanim sa atin, ikaan niya, pro-China ka. Sabi ko nga sa inyo sige, palagay natin pro-China ako. Ha? Ayun, naka-Chinese dress ako nito. Paborito ko to Paborito ko asarin yung mga basher ko. Palagay natin pro-China ako. Pro-China buong Pilipinas. Pero habang pinag-aagaw ng WPS, pinaglaban natin kahit pro-China tayo. Palagay natin pro-China tayo, pro-America rin tayo. Ano mawawala sa'yo? Binibenta mo ba yung mga Pilipino lahi natin? Hindi. Bakit? Sa pagiging pro-China ba? Ang gagawin mo, ka, kunin yung isla namin. Ganun ba? Ganun ba sa pagiging pro-China? Walang masama sa pagiging pro-China O sige, mag-sample ka. Ano masama sa pagiging pro-China kung ano pa buong Pilipinas? Gaganda ekonomiya, trade, turismo, OFW, relasyon natin. Gaganda lahat anti-China ka. Diba? Anak ng teti naman kayo. Yan na hindi naisip ni Carpuet. Ang naisip nilang mga pinklawan, tirahin si Senator Dante Marcoleta, sasabihin pro-China kasi inaral nila, dinoctrinate nila mga Pilipino, inuto nila mga Pilipino kapag pro-China ka, masama ka. Hanggang ngayon, di ba yan ang turo ng spokesperson ng Coast Guard yata? Anong sinasabi niya? Hindi ko alam kung sakto siya sabi niya, parang ibubud ko na lang Pagkalaban, pag pro-China ka, dapat hindi iboto. Biruin mo Di ba? Yan ang natutunan nila. Yan ang tinuturo nila sa mga Pilipino. Maging mangmang yung mga Pilipino.
Di ba? Wala kasi nagpapaunawa ng katotohanan eh. Buti nandito ako at naunawaan nyo. Atin nga ito eh. Kaya lang, pagsikapan natin kung paano ginawa ng Vietnam na yung bahagi ng karagatan na yon, hindi lang masabing puro China Sea. Hindi. Nagawa nilang paraan, in-enclose nila, sinulatan nila Gulf of Tonkin. Ngayon, nandyan. O bakit tayo? Anong gusto mong isulat doon? Doon sa bahagi na yon, doon sa tubig, isusulat mo, atin ito? Ayan, nasa sayo kung yun ang gusto mong maisulat. Ako, kung gusto kong maisulat doon, West Philippine Sea. Paano gagawin mo? O baka hindi nila alam mga hakbang eh, kaya sila nagkakaganyan. Baka hindi nila alam ang steps. Ay, hindi naman bahagi ng diskusyon doon. Nasabi ko lang yon kasi sausaw ng sausaw kasi yung dating justice ng Korte Suprema. Ang buong akala ko kasi, kaya naman siya nahirang na justice, eh talagang may kakayahan siya kung pag-uusapan ay yung pag-interpret ng mga batas. Nakaayon sa ating saligang batas. Meron siya kasing ginawang pagdidesisyon doon sa kaso ng Magaliona versus Ermita. May kinalaman dyan doon sa isang bagong batas na ginawa ng legislature. Ito yung Republic Act 9522. Ang sabi doon, kaya pinagtalunan at saka dinala sa Korte Suprema para ngayon ay maayos, masiyasat. Kasi baka magkaroon ng problema yung ating national territory na nakasulat sa saligang batas. Kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating national territory, nakasulat sa saligang batas yan. Kung babasahin mo yung saligang batas, yung kaunahon nakalagay preamble. Pagkatapos Article 1. Yung Article 1 nakalagay ang title, National Territory. Ako sa tingin ko, para naging Vice President si Senator Rodante Marcoleta, titino ang bansang Pilipinas. Sabihin ko sa inyo, baka magkaroon tayo ng relasyon sa China na kung saan ibigay sa atin ng WBS at makapangisda na yung mga Pilipino doon. Ayan ang nakikita ko. Kasi hindi itong mga yung mga nagsasabing anti-China kami. Yan ang mga nagpapabigat sa pakikipagrelasyon eh. Totoo. Di ba? Yan ang nagpapabigat eh. Akala kasi nila itinuro sa kanila ni Carpuet. Itong away China, isang away ng kapitbahay lang, di ba? Sabi ko nga, yan ang itinanim sa puso't isipan ng mga Pilipino. Binibrainwash yung mga Pilipino sa maling paraan na pakikipag-away sa China. Di ba? Gusto nila gulo. Ay, hindi niya magkakagera. Hindi niya magkakagera. Pero hindi na bago yung sinasaklaw ng national territory na karagatan natin kung tawagan ay territorial sea. Sa area po, totoo eh. Pero hindi po pareho yung territorial sea at saka yung exclusive economic zone. Yung territorial sea, parte ng ating teritoryo. Hindi mo pwedeng galawin yun. Ipamigay mo yung EEZ mo, bahala ka sa buhay mo. Pero yung territorial sea, kahit anong mangyari, di ba palaging sinasabi, maski ating Pangulo, nung kanyang persona, we will not give up even an inch of our territory. Tama naman yun. Teritoryo yun eh. Ang teritoryo ng ating bansa, merong lupa, merong dagat. Yung land area ng ating bansa, 300,000 square kilometers. Yung territorial sea, 247,000 miles. Kapag kinonvert mo sa kilometers yun, doble pa sa laki ng ating land area. Ngayon, nangyari 32,000 square miles. O tanungin mo ngayon si Justice Carpio, nabago ba yung ating teritoryo? Nabago talaga. So sabi niya, paano ba ito ko i-demanda ng treason? Kahit kanya first year law student, alam naman niya na ang treason, pwede ka magdemanda pag nasa giyera tayo. Siya mukhang bata, alam niyo bakit? Uto-uto pala no? Parang sinabi mo sa bata, sige, wag kang makulit. Wag kang makulit. Pag lalabas yung sising pare sa sugat mo, di ba sabi ko sa iyo, lalabas ang trend diyan. Ayun, nagdemanda, sabihin mo, hindi naman lumalabas ang trend sa sugat eh. Sino kayo lowest rank? Alam ni Senator Marcoleta, sinasabi niya lang yun kasi niya, yung mga panahon na yun, kung saan talagang traitors ka, treason ka.
Kinakasuhan kita ngayon ng Treason. Hindi po kinakasuhan, pinapay lang mo doon. Pupunta ka para mag-file ka. Hina ng ulo nito no? I'm declaring you guilty of treason kasi traitor ka, taksil ka. Antindi, wala nakasabi sa kanya niya. Yang si Pinky, wala makapagganyan sa kanya, si Marcoleta lang. Yang si Carpuet, wala makaganyan sa kanya, si Marcoleta lang. Oh, lahat sila, si Marcoleta lang katapat. Kaya palagay nyo, yung sinasabi ni Sara Duterte, na isang tao na na-recruit niya, na siya ang gagawa para panagutin ang mga tao nagkasala sa bayan para lumapastangan sa bansang Pilipinas. Sino nakikita nyo na ngayon, nauulaan nyo na sino? Si Senator Rodante Marcoleta ang nakikita ko. Hindi kaya ng mga pinklawan yan. Hindi. Pinamigay mo. Ang tapang ng lalaki ito, tapang ng mamang ito. Oh. Tago mo ang teritoryo ng iyo. Ito may mga tindigan yung mga karakas niya. Di ba? May ganyan bang senador ngayon? Yan ang senador, yan ang leader. Yan ang hinahanap ng leader ng Pilipinas. Ha? Kapag ang Pilipinas nasakdal sa kasamaan, nasa kriminal na ang bansang ito, hindi pwedeng tumayo ang lalambot-lambot. At tandaan nyo, ha? Dapat ang tatayo dito yung mas matigas doon sa nangyayaring sitwasyon. Di ba? Bansa. Anong tawag mo sa taksil at saka sa traidor? Pinagkanulo mo sariling teritoryo ng bansa mo. Ayun. Even an inch. Tapos ngayon, kayo, pinagkagulo nyo. Ngayon, kayo? Ay, mahal namin mga Pilipino. Ipagtatanggol namin. Ha? Yun. Minamindset nila yung mga Pilipino. Bakit? Kasi malapit na ang presidential election. Papa Pogi, baka iba niya, tumakbo senador pa. Di ba? Papa Pogi. Pero samantalang dati, wala naman nasa tayo ngayon, wala sa presidential election, hindi naman sila nagaganyan-ganyan. Sabi nga you cannot give up even an inch of your territory. Anong give up niya? 242,000 Nako po. square miles. O yan ang pasabot mo sa kanya. Kaya siya traidor, kaya siya taksil. Naduwag siya na ipagtanggol ang ating national territory. Kinwestiyon nga yung batas Sa Kongreso kasi maraming batas na minsan dinadala sa Korte Supremo on question of constitutionality. Isa dapat yun. Dapat hindi siya pumayag na bawasan ang ating territorial sea dahil parte yun ng ating territory. Oh. Alam niyo mga kasama, dito bago tayo magtapos, pasadahan muna natin to. Natawa ko nakita ko to Abante, kumpiyansang mai-impeach si Sara. Di ba sa interview sa Billionaire News, kasama si Jimmy Bondoc. Alala ko sa inyo, hindi nakapanood tinanong siya ni Jimmy Bondoc, Mr. Pastor, bakit nyo po ba talaga si Sara gusto i-impeach? For what ba? For accountable o for ayaw talaga tumakbong bilang maging presidente? Sagot nyo, saksi pa daw niya ang Diyos. Saksi sa akin ang Diyos. Ginawa pang saksi ang Diyos. Kailan ba naging saksi ang Diyos? Alam ko, ang sumasaksi sa Diyos, tao. Ba't ba gagawin mo saksi sa Diyos? Labag sa Biblia ang ginagawa mo. Di ba? Paano pa? Unang impeachment complaint namin, more than 250 pumirma. Pumirma na kayo kung gusto nyo pumirma. Bilis-bilisan nyo na kasi malapit na. Kamukat-mukha mo, nasa 2028 na tayo. O eto pa, isa pang pampainit ng ulo, isa pang losartan. Ate Shawi, suportado sina Marcos Jr. at Lenny. Hindi na kami nagulat. Hindi na kami nagulat. Kasi lahat ng presidente yata, nilapitan niya. Dati vibe sila ni Duterte. Lapit pa, di ba? Hindi ko alam parang ayun ng chismis Napahayag na suporta si megastar Sharon Cuneta kina Naga City Mayor Lenny Robredo at Pangulo Marcos. Matapos ang kanilang pakikita sa Naga City, walang balimbingan o plastikan. Walang plastikan. Ano lang? Di ba dati sinabi nyo, isang Marcos yata, maraming ninakaw. Ano yon? Joke lang ba yon? Hindi dapat explain mo Di ba? Sinabi nyo kay Marcos na kasi ang isang magnanakaw po, okay lang kung nagnakaw ng cellphone, nagnakaw ng bahay, may babayaran, makukulong. Nagnakaw ng kaba ng bayan? Okay lang kayo? Yung ba'y patatawarin natin? Dapat walang sabi niya ni Sara sa kanya interview kamay na bakal sa mga magnanakaw. Di ho ba? Tapos to, pinatawad mo na ba to?
Hindi sabihin mo kung pinatawag mo to para alam namin. Yeah? Okay, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Sa atin lang, dito lang po sa atin yung kanina, yung robot po na kanina pinakita natin, ang totoo doon yung sumasayaw. Pero yung mga nakikipagbakbakan, hindi po totoo daw yun. Sabi ng source natin. No? Doon, siya sabi natin, yung maaari na yung Coast Guard na maaari baka balang araw maging robot na rin. Lahat na robot, no? Yung i-imagine nila, kasi nakita ko sa comment ng mga robot, baka daw yung spokesperson natin, kalabanin niya AI, hindi tao. Yun, makipaglaban siya sa mga AI. Bantayan niya yung WPS, may AI ang kalaban niya. Di ba? Okay, ganito, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Ganito lang po tayo. Paalam po sa inyong lahat.